Ipinakilala ako ni Mrs. Walden sa mga kaibigan nito pero hindi ko alam kung paano magre-react. Nakatitig sa akin ang biyanan kong si Mommy Trixie habang kitang-kita ko sa mukha ang pagkadismaya. Oh, hi, siya ba iyong nababangit mo sa amin na magiging future daughter-in-law mo? Abat maganda naman pala eh. Akala namin wala ng planong mag-asawa si Allen. Nakangiting wika ng isa sa mga ginang. Lalo tuloy akong nakaramdam ng hiya sa biyanan ko. Hindi pa nga kami hiwalay ng anak nitong si Jake, tapos makikita ako nitong nandito sa isang birthday party and worst, napagkamalan pa yata akong magiging future daughter-in-law ng birthday celebrant. Hindi ko alam kung paano natapos ang pagpapakilala pero namalayan ko na lang ang paglapit ng event organizer kay Mrs. Walden at sinabi nito na may naghahanap daw dito. Hindi ko naman napigilan ang makahinga ng maluwag. Thanks God! Sa wakas, natapos din ang kalbaryo ko at kasabay ng pag-alis ni Mrs. Walden ay ang pagpaalam ni Mommy Trixie na magbabanyo daw muna. Sasamahan ko na po kayo, Mommy. Kaagad ko ding bigkas. Mabilis na din akong napatayo. Wala na din akong pakialam sa makakarinig kong bakit Mommy ang tawag ko kay Mommy Trixie. Hindi ko na yata kayang manahimik. Feeling ko kasi, napakasama ko at hindi ko kayang pati ang mga mababait kong biyanan ay magalit sa akin. Okay, thank you, iha. Ani naman ni Mommy Trixie. Kaagad akong napasunod dito nang naglakad na ito. Hindi kami sa banyo dumiretso kundi sa likurang bahagi ng bahay. Sa lugar kung saan malayo sa lahat. Iha, ano ang ibig nitong sabihin? You're dating to someone else, seryosong tanong nito sa akin. Actually, ini-expect ko na ang tanong na ito kaya hindi na ako nagulat. Mom, hi, hindi po. Actually, ang anak ni Mrs. Walden ay kaibigan ko lang po. Na-misinterpret niya lang po ang lahat sa kagustuhan na gusto na yata nilang mag-asawa si Dolphy Allen. But wala po kaming relasyon ni Dos. He's a friend po at si Dolphy Allen din po ang isa sa mga sponsor ko noon para makapagpagamot ako at gumaling. Mahaba kong wika kay Mommy Trixie. Sa nasabi ko na kanina, ayaw kong magtampo or magalit ito sa akin. Naging mabuti itong biyanan sa akin, kaya naman iniingatan ko din talaga ang relasyon namin. Wala pang napafile na annulment dahil hindi pala ganoon kadali iyon. Kailangan ng malaking halaga ng pera kapag gusto mong makipagdiborsyo dito sa Pinas at wala akong budget para doon. Nahihiya naman akong manghingi ng tulong sa kapatid kong si Janu financially kaya naman kailangan ko munang pag-ipunan ang divorce namin ni Jake total. Ako naman itong gustong mag-file eh. Iha, still your De La Fuente. Apelyedo pa rin ang pamilya namin ang dala-dala mo. Asawa ka ng anak ko sa legal na papel kaya sana, maintindihan mo kung bakit hindi ako masaya sa nakita ko ngayong araw. Seryosong wika ni Mommy Trixie. Halata talagang hindi ito masaya sa nakikita ngayong gabi. May mga nakakakilala sa iyo. May mga kasama akong amiga ko na kilala ka at hindi lang sila makapag-react ng hayagan. Of course, respeto na din siguro sa akin at sa pamilyang De La Fuente. Hope you understand, iha. Hindi ka namin pagbabawalan sa lahat ng gusto mo as long totally anood na ang kasanyo ng anak ko, pero as long as hindi pa, sana kumilos ka ng naayon sa apelyedong dinadala mo ngayon. Seryoso nitong wika. Pagkatapos sabihin ang katagang iyon, nag-walk out ito. Bigla tuloy akong nakaramdam ng matinding pag-aalala. Mukhang mali ako. Mukhang malalagot ako at mukhang galit yata ang biyanan ko. Nilayasan ako eh. Akmang susundan ko sana ito para magpaliwanag pa at magsorry pero bigla namang sumulpot si Dolphy Allen sa harapan ko. Nakangiti ito habang nakalahad ang kamay sa harapan ko. Hey, nandito ka lang pala eh. Kanina pa kita hinahanap. Nakangiting wika ni Dolphy Allen sa akin. Dolph, Jitet ano kasi eh. Elena, gusto kang makasama nila daddy at mommy sa stage. Okay lang ba? Sagot nito sa akin na labis kong ikinagulat. Shit, ano ang nangyari? Bakit kailangan pa akong isama doon eh hindi naman ako miyembro ng pamilya? Mommy likes you so much. Alam mo iyon, kanina niya pa ako inuutusan na dapat hindi kita ihiwalay sa tabi ko. Alam kong. Dosi, bakit mo ito ginagawa? I mean, isa lamang akong bisita sa pagtitipon na ito kaya ayos lang. Elmin mag.
I am sorry, Elena. Alam kong kalabisan itong pakiusap ko sa iyo, pero sana pagbigyan mo ang pakiusap ni Mommy. Alam mo iyon, nagustuhan ka talaga ni Mommy eh. Hindi ko alam kung anong meron sa iyo at kung bakit siya tuwang-tuwa sa iyo. Nakangiti nitong wika sa akin. Hindi naman ako nakaimik. Nang hawakan ako ni Dothy Allen sa aking kamay, pasimple kong binawi iyon. Dothy, sorry talaga, pero hindi ko kaya eh. Nahihiya ako. Mahina ang boses pero buo ang loob na bigkas ko. Napansin kong saglit itong natigilan. Pilit na ngumiti sa harapan ko bago muling nagsalita. Something wrong? I mean, understand. Okay sige, ako na lang ang bahalang kakausap kay Mommy regarding this. Yes, the way pupuntahan ko lang siya sa stage and then, babalikan kita. Pilit ang ngiting wika nito. Alanganin naman akong tumango. Thank you, Doth. Allen. Pasensya ka na talaga kung hindi ko mapagbibigyan ang nais ng mommy mo. Sagot ko din kaagad dito. I-worries, Elena. Sagot nito at mabilis na itong naglakad paalis. Samantalang nang tuluyan nang nakaalis si Dothy Allen para puntahan ang mga magulang nito patungo sa stage, kaagad na din akong tumalilis paalis. Uwi na ako. Alam kong napaka-unprofessional itong gagawin ko, pero hindi ko na talaga kaya. Uuwi na ako at magsisend na lang ako ng text message, mamaya kay Dothy Allen na huwag itong mag-alala sa akin. Tahimik ang buong gabi. Pagkalabas ko kanina ng bakura ng bahay nila Dothy Allen, mabilis lang din naman akong nakasakay ng taxi. Habang nandito na ang sasakyan sa kahabaan ng malawak na kalsada, hindi ko mapigilan ang mapailing. Alam kong mali ang ginawa kong bigla ang pag-alis sa party at alam kong madidismaya sa akin si Dothy Allen sa ginawa ko, pero ano ba talaga ang tama? Nandoon din ang biyanan ko na alam kong nakasunod ang paningin ng mga ito sa bawat kilos ko. Mabait sila mommy at daddy sa akin. Ni minsan, never kong naramdaman na hindi ako tinanggap ng mga ito sa pamilya. Kaya nga, gusto ko din maging perfect daughter-in-law sa mga ito eh, at hindi ko talaga kaya na makikita ang mga itong nalulungkot dahil nasa isang party ako na may kasamang ibang lalaki. Hindi ko tuloy mapigilan ang mapabuntong hininga. Feeling ko tuloy, biglang sumakit ang ulo ko sa mga nangyari. Mali talaga na pumayag akong sumama sa party na iyan eh. Buti pa, nanahimik na lang ako sa penthouse. Nang dahil din sa party na iyan, nagalit sa akin ang anak kong si Gianna, dahil hindi ko napagbigyan ang nais nito na sumama sa pamamasyal nito kasama ang ama. Tulala akong nakatitig sa kung saan nang hindi ko mapigilan ang mapapitlag nang bigla na lang tumunog ang cellphone ko. Sinagot ko iyon na hindi tinitingnan kung sino ang tumatawag dahil ang pag-aakala ko ay si Dothy Allen iyon. Tiyak din kasi akong hinahanap na ako nito sa mga oras na ito. Allen. Hello, wala sa sariling sagot ko. Allen. Who's Allen? Tanong naman sa akin ng isang bariton pero seryosong boses mula sa kabilang linya. Kilalang kilala ko ang boses na iyon kaya naman wala sa sariling napatuwid ako ng upo. Jake, mahina kong sambit. Gulat na gulat ako. Anong oras na ba at bakit ako nito tinatawagan? Elena, may ini-expect ka bang tawag mula sa ibang lalaki maliban sa akin? Sabihin mo sa akin, niluluko mo ba ang kasal natin? Seryosong tanong nito. Hindi ko naman mapigilan ang mapaira. Jake, ano ang kailangan mo? Kung hindi din lang importante ang kailangan mo, mabuti pang ibaba ko na ito. Ayaw kitang makausap. Seryosong wika ko dito. Elena, nandito kami sa hospital ngayon. Isinugod ko si Gianan dahil dumadaing siya ng sakit sa tiyan. Seryoso nitong wika. What? Jake, bakit? Ano ang nangyari sa kanya? Bakit bigla na lang sumakit ang tiyan niya? Seryosong tanong ko dito. Don't know, nasa loob pa siya ng emergency room. Chine-check pa ng doktor ang kalagayan niya. Seryoso nitong sagot sa akin. Hindi ko naman mapigilan ang maipikit ang aking mga mata. Ina ako at kaagad akong nakaramdam ng matinding pag-aalala para sa kalagayan ng anak ko. Ano ba kasi ang nangyari? Noong sinundo mo kanina si Gianna sa bahay, ayos naman siya. Bakit ngayon, bakit bigla mo na lang sabihin sa akin na sumasakit ang tiyan niya? Seryosong tanong ko dito. Elena, wala akong ginawa. Kung gusto mong makita ang sitwasyon ni Gianna, pumunta ka na lang dito sa hospital.
Ito iyong hospital na pag-aari namin at dito ka din nanganak noon. Yamot din nitong sagot sa akin at pagkatapos sabihin ang katagang iyon, basta na lang ako nitong pinatayan ng phone. Hindi ko naman mapigilan ang makaramdam ng inis. Pinabayaan na nga ng Jake na ito ang anak ko ang lakas pa ng loob na basta na lang ako nitong patayan ng phone. Makikita ng taong iyon magtotoos talaga kami. Manong, De La Fuente Hospital po tayo. Utos ko kay Manong driver. Huwag po kayong mag-aalala, dadagdagan ko na lang po ang bayad. Emergency lang po. Dagdag ko pa dito. Yes madam, sagot din naman kaagad ng driver. Halos 20 minutos na drive at nakarating na din naman kaagad kami ng hospital. Kagaya ng pangako ko kay Manong driver, dinagdagan ko ang bayad dito at mabilis na akong bumaba. Sa labas ng emergency room ko nadatnan si Jake na halata sa mukha ang matinding pag-aalala sa anak namin. Jake, ano ang nangyari? Nasaan si Gianna? Kumusta ang anak ko? Kaagad na tanong ko dito nang makalapit ako dito. Napalingon naman kaagad ito sa akin. Tinitigan ako sabay iling. Okay na siya. Nailipat na siya sa isang private room. Alam kong parating ka na kaya inabangan na kita dito. Hindi kasi kita makontak dahil lobat na ako. Seryoso nitong sagot sa akin pagkatapos ako nitong pasadahan ng tingin mula ulo hanggang paa. Pagkatapos noon, parang wala lang na naglakad na ito patungo sa loob ng hospital kaya naman kaagad na akong napasunod dito. Ano ba kasi ang nangyari sa kanya? Jake, pinabayaan mo ba si Gianna? Ano ba iyan? Minsan mo na nga lang siyang hiniram sa akin, magkakasakit pa siya, seryosong tanong ko dito. Napansin kong napatigil naman ito. Seryosong pumihit paharap sa akin habang nakikita ko ang galit sa mga mata nito. Elena, napabayaan? Are you sure na ako? Ang may kasalanan kung bakit nagkasakit ang anak ko, seryosong tanong nito sa akin. Hindi ko naman mapigilan ang magtaka. Anong ibig mong sabihin? Seryosong tanong ko. Alam mo ba kung bakit biglang sumama ang pakiramdam ng anak mo? Alam mo ba? Mataas ang sugar niya at sa batang edad niya which is very unusual at kung hindi maagapan baka magka-diabetes siya. Seryoso nitong sagot sa akin. Kaagad namang nanlaki ang mga mata ko sa matinding pagkagulat. Pakiramdam ko bigla akong sinampal. Hindi ko alam kung anong klaseng lifestyle ang binibigay mo kay Gianna habang nasa sa iyo siya. Kakagaling mo lang sa sakit so ibig sabihin, bilang ina, matatakot ka din siguro na magkasakit ang anak mo. Pero bakit nangyari ito kay Gianna? Bakit biglang tumaas ang sugar niya? Seryosong tanong to at pagkatapos noon, mabilis na itong naglakad paalis. Naiwan naman akong naguguluhan. Dahil ba sa pagkain? Junk foods. Soft drinks. Chocolates. Alam kong mahilig si Gianna sa mga ganoong pagkain at hindi ko ito namomonitor lalo na at nasa salas ito palagi sa tuwing abala ako sa pagsusulat ng aking mga nobela. Pagkadating namin sa kwarto ni Gianna, bumungad sa paningin ko ang nakakaawang hitsura ng anak ko. Halatang may nararamdaman itong sakit sa katawan dahil nakasimangot ito habang natutulog. Dahan-dahan akong naglakad palapit dito. Hindi ko na din mapigilan ang maluha habang pinagmamasdan ito. Gusto kong questionin ang sarili ko kung naging mabuti ba akong ina para kay Gianna pero nang maisip ko na palagi ko itong kasama sa iisang bubong pero hinahayaan ko lang din itong gawin ang lahat ng nais nito, doon ko napagtanto na mali ko talaga. Bata pa si Gianna. 10 years old pa lang at hindi ko nababantayan ang kung ano ang mga kinakain nito. I am sorry, anak. Nagkamali si mommy. Mahina kong sambit. Wala sa sariling napalingon ako nang marinig ko ang pagbukas ng pintuan ng private room kung nasaan kami ngayon. Nakita ko na lang na lumabas si Jake nang wala man lang binibitawan na kahit na isang salita. Alam kong masama ang loob nito kaya hindi ko ito masisisi. Alam kong kagaya ng naisip ko, naniniwala si Jake na napabayaan ko nga si Gianna. Hindi na ako umalis sa tabi ni Gianna hanggang sa muling nakabalik si Jake. Ilang oras din itong nawala pero hindi ako naglakas loob na tanungin kung saan ito nagpunta. Para saan pa diba? Wala na kami. Tapos na ang lahat sa amin. Pagkatapasok nito sa loob ng kwarto, direkta itong tumitig sa akin bago malumanay na nagsalita. Kanina ka pa dyan. Alam ko din na. Inaantok ka. Ako na muna ang bahala kay Gianna.
Seryoso nitong wika sa akin. Wala sa sariling napasulyap ako sa orasan na nakahang sa may dingding at noon ko lang napansin na halos alas 5 na pala ng umaga. Sa totoo lang, inaantok na ako. Gusto ko nang ipikit ang aking mga mata pero ayaw ko namang umalis sa tabi ni Gianna. Gusto kong ako ang unang makikita ng anak ko kapag magising ito. Jake, ayos lang ako. Dito lang ako sa tabi ni Gianna. Seryosong sagot ko dito. Elena, alam mo ang sitwasyon mo. Kailangan mo din magpahinga at baka kung mapaano ka. Huwag kang mag-aalala, once na magising si Gianna, i-inform kita. Nasa labas ang driver ko, pwede kanyang ihatid sa kung saan mo man gustong umuwi. Seryoso nitong wika. Hindi naman ako nakaimik. Muli akong napatitig kay Gianna. Naka-party gown ka pa. Ayaw mo naman sigurong makita ka ni Gianna sa ganyang kasuotan, di ba? Masyado siyang nagtampo kahapon sa iyo dahil hindi ka nakasama sa amin. Seryoso nitong muling wika. Mariin ko namang naipikit ang aking mga mata ng ilang saglit. Dahan-dahan akong tumayo at dumukwang para halikan si Gianna sa noo nito. Babalik ako, baby. Promise, babawi ako sa iyo. Kahit na ano pa ang hilingin mo, handa kong ibigay di iyo. Mahina kong bigkas. Pagkatapos noon, laglag ang balikat na naglakad ako palabas ng silid ni Gianna. Ipapahatid na kita sa driver. By the way, tumawag pala si Yaya Gloria, sinabi niya sa akin na hindi na siya makakabalik. Seryoso nitong muling bigkas. Napatigil naman ako sa aking paghakbang. Pumihit. Paharap dito at pilit nang umiti. Okay lang dahil simula ngayon, ako na ang personal na mag-aalaga sa anak ko, seryosong sagot ko dito. Elena, alam kong nahihirapan ka sa kondisyon ni Gianna ngayon at ganoon din naman ako. Hindi kita pipilitin na alagaan siya. Pwede naman tayong kumuha ng bagong tagapag-alaga niya eh. Iyon nga lang, kailangan na natin siyang bantayan all the time. Lalo na iyong mga kainakain niya dahil maaring kapag tumaas pa ang kanyang sugar maaring. I know, Jake. Kaya nga sinasabi ko na, simula ngayong araw, ako na ang bahala sa anak ko. Ako ang mag-aalaga sa kanya, seryosong sagot ko dito. Alam kong may mali ako sa nangyari kay Gianna. Siguro, masyado akong naging abala nitong mga nakaraang araw at hindi ko na napapansin na nahilig siya sa pagkain ng mga unhealthy foods. Aminado din ako na para bang kinukonsinti ko siya dahil stock ako ng mga bawal na pagkain sa ref, hindi ko man lang naisip minsan na maaari iyong makapinsala sa kalusugan ni Gianna, kaya nga nagsisisi ako eh. Ako ang may mali. Napabayaan ko ang anak ko, naluluha kong sambit. Akmang lalapit naman sana si Jake sa akin pero napaatras ako. Aalis na ako. Huwag mo akong alalahanin, magtataksi na lang ako pa uwi ng penthouse. Seryoso kong bigkas at pagkatapos noon, tuluyan na akong naglakas palabas ng private room ni Gianna. Nalulungkot na nasundan ko na lang ng tingin si Elena habang paalis. Alam kong pinipilit ni Elena na iwasan ako at alam ko din kung saan ito nagpunta kagabi. Umattend ito sa isang party kasama ang anak ng birthday celebrant. Si Mommy mismo ang nagsabi sa akin at kung alam lang sana ni Elena. Sobrang nasaktan ako sa nalaman. Pero ano nga ba ang pwede kong gawin para muli itong bumalik sa akin? Isinusumpa na ako ni Elena dahil sa mga kasalanan kong nagawa at kahit na ano pa sigurong pagmamakaawa na gagawin ko, hindi na siguro talaga ito babalik sa akin. Sa bagay, deserve ko ito. Sino ba naman ako para ipilit ang gusto ko gayong una pa lang, ako naman ang nagkasala. Magsisisi man ako ng makailang ulit pero huli na. Hindi na maibabalik pa ang lahat-lahat ng nangyari na. Hindi ko mapigilan ang mapabuntong hininga. Sa totoo lang, gusto ko nang sumuko. Parang gusto ko na lang lumayo sa lahat at manahimik. Parang gusto ko nang tapusin ang lahat-lahat pero hindi pala maaari. May dalawa akong anak. Nandyan si Gianna at ang anak kong si Jason na ngayon ay nasa pangangalaga na ni Mommy. Nasa bahay ni Mommy si Jason. Sa kanila ko muna ipinagkatiwala ang anak ko dahil feeling ko hindi pa enough ang kakayahan ko para maalagaan ito. Pero pasasaan ba at pipilitin ko din na maging responsableng ama dito. Yun na lang ang gusto kong gawin sa buhay ko ngayon. Si Elena, siguro pakakawalan ko na siya. Hindi niya ako deserve. Hindi niya deserve na masaktan. Kung ang sobra kaya naman tama lang siguro na kamuhian ako nito.
Masakit man, pero siguro, kailangan ko na itong pakawalan. Simula ngayon, mamumuhay na lang ako para sa mga anak ko. Kay Gianna, pati na din kay Jason. Daddy? Daddy, nasa ganoon ako kalalim na pag-iisip nang bigla ko na lang narinig ang nanghihinang boses ni Gianna. Dali-dali ko naman itong nilapitan at nang mapansin kong gising na ito, hindi ko mapigilan ang makaramdam ng tuwa. Baby, kumusta ka? Kumusta ng pakiramdam mo? Seryoso ang tanong ko dito. Daddy, where I am? Tanong nito sa akin. Akmang babangon sana ito pero pinigilan ko. Gianna, anak, nandito ka sa hospital. Nakalimutan mo na ba ang nangyari sa'yo kanina sa party ng pinsan mo? Nahimatay. Kapag katapos mong nakaramdam ng matinding. Opo, remember na po. But I am okay now, Daddy. Pwede na siguro akong umuwi ng bahay, malambing ang boses na sagot nito sa akin. Pilit naman akong ngumiti dito. I know. But kailangan muna nating hintayin ang go signal ng doktor mo. Mahirap na baka mamaya, hindi ka pa pala okay tapos bigla na namang makaramdam ka ng sakit sa katawan mo. Nakangiting sagot ko dito. Anak, you need to understand. Para din sa'yo ito. Kaunting tiis lang, okay, nakangiting muli kong bigkas nang mapansin kong napasimangot ito. Hindi yata komportable sa sinabi ko eh. Okay po Daddy. But how about Mommy? Nasaan na po siya? Malambing ang boses na muling tanong nito. Napangiti naman ako. Alam mo bang halos magdamag kang binantayan ni Mommy? Well, babalik siya. Umuwi lang siya para magbihis pero nagpromise siya na babalik siya. Masuyong sagot ko dito kasabay ng pagbukas ng pintuan ng silid. Pumasok ang nag-aalalang sila Mommy at Daddy at diretsong naglakad patungo kay Gianna. Naku, kumusta ang apo ko? Teka lang, sabihin mo kay Mamita, may masakit pa ba sa'yo? DJ, ano ba ang nangyari sa kanya? Paanong bigla na lang nawalan ng malay si Gianna, nag-aalalang bigkas ni Mommy? Halatang nag-aalala talaga ito sa kalagayan ng apo kaya naman kahit papano, gumaan ang kalooban ko. Hindi lang ako nagmamahal sa anak ko kundi pati na din sila Mommy at Daddy. Lola, I'm fine na po. Huwag niyo na pong pagalitan si Daddy. Inaalagaan niya naman po ako eh. Malambing ang boses na sagot ni Gianna. Para namang may kung mainit na bagay ang biglang humaplos sa puso ko dahil sa sinabing iyon ni Gianna. Malaki ang pagkukulang ko dito sa anak at ang mga katagang binitiwan nito kina Mommy ay Daddy ay malaking bagay para sa akin upang pilitin ko ang sarili ko na maging mabuting ama dito. Naku, swerte mo at may tagapagtanggol ka na. Okay na DJ, kami na ang bahala kay Gianna. Sige na alam kong may mga bagay kang gagawin ngayong araw kaya naman pwede mo nang iwan si Gianna dito. Wika naman ni Mommy sa akin. Thanks, Mom. Ila the way pala, kakaalis lang din ni Elena. Nangako din siya na babalik siya para personal na alagaan si Gianna. Wika ko din napansin kong saglit na natigilan si Mommy. Napailing ito bago sumagot. Okay, hihintayin ko din siya. Kailangan naming mag-usap, seryosong sagot nito. Mom please, this is between me and Elena. Okay lang po. No worries, mature na ako sa ganitong bagay at ako ang nag-umpisa sa gulong ito kaya ako din ang ayos. Nakangiting wika ko dito. Masyado nang magulo ang mga nangyari at ayaw ko nang dagdagan pa. Saka, ako ang may kasalanan at walang ibang dapat sisihin sa mga nangyari ngayon sa pamilya at buhay ko kundi ako lang. Get well soon, anak. Masuyong wika ko kay Gianna sabay pisil sa pisngi nito bago ako nagmamadaling lumabas ng silid nito. Narinig ko pa nga ang malambing na boses ni Gianna bago ako nakalabas ng silid. Ingat, Daddy. I love you po. Hindi ko tuloy mapigilan ang mapangiti. Napakasarap sa tainga ang katagang binangit ng anak ko. I love you too, baby. Magkakabait ka ha? Babalik ka agad si Daddy. Bigkas ko. Tumango naman ito kaya naman tuluyan na akong lumabas ng silid. Sa paglabas ko ng kwarto, siyang pagtunog ng aking cellphone. Dali-dali kong tiningnan kung sino ang tumatawag at nang mapansin kong si Jolene iyon, marahas akong napabuntong hininga. Ano na naman kaya ang kailangan ng babaeng ito? Yes, ano ang kailangan mo? Seryosong bigkas at walang paligoy-ligoy kong tanong kay Jolene. Mabilis ang aking hakbang palabas ng hospital dahil kailangan ko pang puntahan ang isa pang branch na pag-aari kong restaurant. DJ, payag na ako. Kaagad din namang wika nito sa akin.
Payag na akong mapunta sa iyo ang kustudiya ni Jason. Pero ang pera na ipinangako mo sa akin pwede bang ibigay mo na? Kailangan ko ng pera para sa mga pangangailangan naming dalawa ni Aya, dagdag nito. Hindi ko naman mapigilnan ang mapangisi. Alam ko nang nagbibigay itong si Jolene pagdating sa pera eh. Mas mahalaga ang pera dito kaya naman inaasahan ko na ang ganitong bagay pero kung patuloy pa itong magmatigas tungkol sa kustudiya ng bata, willing din naman akong paabutin sa korte ang tungkol dito. Good. Abogado ko na ang bahalang kukontak sa'yo tungkol sa bagay na yan. Malamig ang boses na sagot ko dito. DJ, anong abogado? Hay hindi ba pwedeng ikaw na lang, tanong din naman ito kaagad sa akin. Mga ganitong transactions ay dapat abogado ang mag-asikaso. Ang besides, may dahilan pa ba para magkita tayo ng personal at mag-usap, Jolene? Seryosong tanong ko dito. Naiintindihan ko. Sorry, DJ. Sagot naman ito sa akin. Marahas naman akong napabuntong hininga at kaagad na ding ini-off ang tawag. Masaya ako dahil sa wakas makakawala na ako kay Jolene. Unti-unti ko nang aayusin ang sinira kong buhay at kahit na hindi na kami magkabalikan pa ni Elena, magiging much better person ako. Hindi ko nagagawin pa ang mga pagkakamaling nagawa ko na siyang dahilan ng pagkasira ng lahat-lahat. Jolene Ye. Nag-uumpaw ang galit sa puso ko pagkatapos kong makausap si DJ. Hindi ko akalain na dito hahantong ang lahat-lahat. Ang akala ko pa naman, kapag mabuntis at magkaanak kaming dalawa hi DJ, magiging misis De La Fuente na ako. Lalo na at ang alam ko noon, patay na si Elena. Pero hindi nangyari iyon. Ang gaga na si Elena, nagbalik at ang lahat ng plano ko ay nagkandaleche-leche. Nasa ganoon akong sitwasyon nang marinig ko ang pagkatok ng kung sino sa labas ng pintuan ng apartment kung saan ako nakatira ngayon. Kaagad akong tumayo at binuksan iyon at kaagad akong nakaramdam ng pandidiri ng sumalubong sa paningin ko ang isang mataba at pandak na lalaki. Hello, baby girl, nakangisi niton wika. Mabilis ko itong pinapasok dito sa loob apartment. Hanggat maari, ayaw kong makita ako ng mga kapitbahay ko na ibang lalaki na naman ang bisita ko. Yenan, ang ganda-ganda talaga ng baby girl ko ah. Sabik na ako sayo. Narinig kong muling wika ni Henry. Ang isa sa mga regular kong customer sa pagbabenta ko ng panandaliang aliw. Alam kong nagmumukha na akong cheap sa ginagawa kong ito pero kay hirap kasing humanap ng pagkakakitaan sa panahon ngayon eh. Simula noong kinuha ni DJ ang anak kong si Jason, hindi na din ito nagbibigay ng pera. Wala akong ibang alam na paraan para kumita ng salapi kaya wala akong choice. Kundi ang kumapit sa ganitong klaseng trabaho. Sinubukan ko din ng makailang ulit na mag-apply sa mga kumpanya pero bigo ako. Walang tumatanggap sa akin. Hey Henry, pwede bang palabasin muna natin ang anak ko? Seryosob sagot ko kay Henry. Napangisi naman ito kaya dali-dali kong nilapitan ang anak kong si Aya na natutulog sa sofa. Ginising ko ito at binigyan ko ito ng 20 pesos at inutusan na lumabas muna para makipagpalaro. Mabuti na lang talaga at mabait ang anak ko. Pumayag kaagad ito at nang kami na lang dalawa ni Henry ang nadwan dito sa loob ng apartment, kaagad ko nang inumpisahan ang trabaho ko. Puro trabaho lang, walang personalan. Halos 30 minuto lang ang itinagal ng libog ni Henry at nilabasan na din naman kaagad ito. Kitang-kita ko ang tuwa sa mga mata nito habang kumukuha ng pera mula sa wallet nito. Grabe ang galing mo talaga pagdating sa kama kang sumayaw ka. Nakangisi nitong wika sabay hagis ng pera nito sa akin. Pagkatapos noon, parang walang nangyari na kaagad na din itong lumabas ng apartment. Naiwan naman akong diring-diri sa aking sarili. Lalong nag-alab ang matinding galit sa puso ko para kay Elena. Kung hindi sana ito nagbalik at nagpakitang muli, di sana, hindi ko na kailangan pang bumalik sa gantong trabaho. Hindi ko na sana kailangan pang ibenta ang katawan ko kung kani-kanino para lang kumita ng salapi at mapakain ang anak ko. Pero hindi. Hindi ako papayag na sa bandang huli, lalabas na ako ang talunan. Ibinigay ko ang lahat kay DJ Puso, oras, lahat-lahat. Hindi ako papayag na hindi ako magiging isang tunay na De La Fuente. Mahina kong bulong sa aking sarili kasabay ng paghagis ng babasaging baso na hawak ko. Lumikha iyon ng malakas na ingay nang tumama sa pader kasabay ng pagkabasag. Elena, ikaw ang hadlang sa lahat ng pangarap ko. Ikaw ang hadlang para maging masaya kami ng tuluyan ni DJ. Papatayin kita. Papatayin kita.
Ibibigay ko sa iyo ang impyerno na katumbas ng nararanasan ko ngayon. Naluluha kong muling sambit kasabay noon ang malakas na pag-iyak ni Aya. Galing ito sa labas, madungis at halatang nabuli na naman ng mga kalaro. Mama ni. Tawag nito sa akin. Kaagad naman akong napatayo at sinalubong ito. Ano ang nangyari? Anak, sinaktan ka na naman ba nila? Seryosong wika ko dito. Mama, bakit sabi ng mga kalaro ko, bastarda daw ako? Wala daw akong papa at malandi daw po kayo dahil kung sino-sino po ang lalaking pumapasok nyo dito, umiiyak nitong wika. Lalo tuloy nag-alab ang galit sa puso ko. Si Elena talaga ang may kasalanan nito eh. Kapag makuha ko na ang pera na ibibigay ni DJ sa akin, kikilos ako. Lintik lang ang walang ganti. Sisiguraduhin kong may kalalagyan si Elena.